Hello! Isang maulang hapon po sa inyo. It's Tuesday today and right now meron tayong panibagong video na gagawin. Probably the last. Yung mga naonang vlogs na ginawa ko, it's about bedroom. Alam niyo kung bakit ko po yan i-share? Dahil health-wise, tayo po everyday ay lahat naman tayo, di ba, pagkatapos ng ating work sa maghapon, ay umuwi tayo sa bahay at nagpapahinga sa bedroom. So, ano po ang connection nun sa healthcare? Ang bedroom po kasi natin, dito tayo nagre-recharge, dito tayo natutulog. So, ito yung ating parang charging port. So, kung ang ating bedroom ay hindi kaaya-ayang itsura, pero hindi naman natin kailangan bumili ng mga bagong gamit just to make it pleasantly looking or kailangan maging aesthetic yung value ng ating bedroom. Ang goal lang natin dito is magkaroon ng healthy environment kasi nga ang bedroom ang lugar na kung saan tayo nagpapahinga. So dapat ang ating bed beginning from our beddings kailangan malinis, maayos at komportable ka para makatulog ka na maayos. Kasi ang isang tao kapag hindi nakakapahinga ng maayos, yun ang nagiging dahilan po kung bakit humihina ang ating immune system. Kaya dapat po bigyan natin ng pansin ang importance ng ating bedroom. So yun po ang reason kung bakit po gumawa ako ng vlog ay para po ma-share sa inyo kung ano ang kahalagahan ng malinis, maayos at peaceful na bedroom para sa lahat ng tao. So, dito tayo natutulog, dito tayo nagpapahinga. So, dapat ang beddings natin ay komportable. Walang bed bugs or surot. Yung makakapagpahinga talaga tayo ng mabuti. Okay, so, anong connection naman doon sa vanity table? Ang vanity table kasi, dito natin ginagawa, dito natin inaayos ang ating sarili bago pumasok sa ating mga work. So, dapat mayroon ka ring designated place para ayusin yung sarili mo. Kasi kung wala kang designated place para sa sarili mo, nakakakos po yan ng stress. Oo, kasi hindi ka komportabling gawin ng sarili mo eh. So, dapat meron kang vanity table at meron kang komportabling upuan na kung saan gagawin mo yung sarili mo. So, yan po ang punto doon. So, sa umaga pa lang kasi, stress out na tayo pagising pa lang, di ba? So, paano pa kaya dun sa pag-aayos ng sarili mo? Kapag ang gamit mo ay maayos, kumpleto, hindi ka nag-aalala na yung hindi maayos ang iyong presentation pagpunta sa trabaho. So, yun lang naman yun. Then, pangatlo, yung wardrobe. Siyempre, importante po kasi sa atin na maayos yung ating wardrobe, yung ating mga damit na ginagamit araw-araw, pero hindi naman kailangan na lahat bago, lahat stylish, lahat, alam mo, yung sunod sa uso. Ang importante po doon ay maayos ang iyong wardrobe. Alam mo yung gagamitin mo, alam mo yung inventory ng mga damit mo, kasi nakakakos po yan ng stress, nakakadagdag ng stress yan sa buhay natin. Hindi nyo lang po namamalayan na everyday, pag nakikita mo yung mga gamit mo, ang dami mong damit, pero wala kang maisuot. Maraming reason o maraming factors kung bakit po nangyayari yun. Number one is, yun nga, overwhelming kasi ang mamili ng damit, lalo kung maraming sale, maraming magagandang damit, na-overwhelm tayo kapag tayo ay nakakabili ng mga gamit sa murang halaga. Let's say, for example, sa ukay-ukay. Ako talagang ukayer talaga ako. So, na-overwhelm ako kapag ang presyo ng mga damit ay nag-range from 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos. Nakakaloka talaga. Gumagastos ako dati gumagastos ako ng from 500 to 1,000 pesos sa pagbili ng ukay-ukay. Kasi nakaka-overwhelm naman talaga. Dahil ang mura-mura nga. Pero ang ending, pagdating mo sa bahay, hindi mo maisuot yung iba. Kasi nga, dahil siguro number one is hindi bagay sa'yo. Kasi hindi naman yung isang style ng damit, hindi naman pwedeng bumagay sa lahat ng tao. So, didepende rin yan. Dapat meron ka na nakaplanong style ng damit na babago para sa'yo. Para pag bumili ka, hello, magandang gabi. So, gumagawa tayo ng vlog ngayon. So, dapat yung mga bibili mong damit,
na ano tuloy ako. I'm so sorry. So, dapat yung mga bibili mong damit sa mga sumusunod o susunod na panahon ay nakaplano na sa isip mo para may iwasan mo yung gumastos ng sobra, yung makabili ka ng damit na hindi mo naman magagamit kasi sa tingin mo hindi bagay sa'yo or sobrang laki or sobrang liit. So, in today's vlog po, I wanna share with you some tips kung paano po natin ma-manage yung ating wardrobe, lalo na yung wardrobe essentials. Kasi araw-araw nagtatrabaho tayo, araw-araw may ginagamit tayong starting from the undergarments. Kung alam niyo yung undergarments, ito yung mga underwears na ginagamit natin. Kasi basically, ito talaga yung dito nagsisimula kung paano mo ipiprepare ang sarili mo sa umaga bago ka pumasok sa trabaho. So, dapat yung mga gagamitin mong undergarments, number 1 is maganda yung fabric, komportable ka. Matibay yung fabric para hindi ka palit ng palit. Alam nyo, typically dapat ang mga underwears according dun sa mga expert ko, no, mga expert tungkol sa pag-handle ng mga garments o yung mga gumagawa ng garments. Typically daw dapat ang mga undergarments ay pinapalitan every 6 to 12 months. So, ibig sabihin every year dapat nagpapalit ka ng underwear. Nagre-replace ka, what I mean, pinapalitan mo na. So, kung bumili ka ngayon ng bagong set ng underwears, let's say, year 2025, so dapat year 2026, makabili ka ng panibagong set ulit. Pero sa atin, kung hindi natin afford, so medyo, alam mo yun, medyo hassle yon. So, ang ginagawa ko, na lang, bumibili ako ng mga items na affordable. Let's say, 3 pieces per 100. Hindi siya ganun kabongga, hindi siya ganun kagandang quality. Pero at least nagagamit mo ng maayos. Diba? Tatagal ng 2 years, 3 years. So may mga undergarments akong binili na tumagal na sa akin talaga 5 years na. So I will show you some of it. I will share with you kung gaano. Kasi nakakahinayang na itapon o i-replace. Lalo na kung medyo may kamahalan yung pagbili mo. Pero, yun nga, typically, dapat daw, ay nagpapalit tayo ng mga undergarments, especially sa ating mga babae, every 6 months to 12 months. I will share with you some of it. Okay? So, katulad nito, this is a Sew-N brand. Ito ginagamit ko kapag ako ay nasa bahay, working, doing household chores, kasi pinagpapawisan ka talaga. Iba yung ginagamit kong undergarments sa work at undergarments sa bahay, kasi pinagpapawisan tayo. So, syempre, may bacteria dyan, nagre-release ng bacteria yung katawan mo. So, naiipon yan sila dito, sa ilalim ng garter. Although yung garter niya ay hindi pa naman nagmumukhang bacon, sabihin nyo nagkukulo-kulubot. Hindi pa naman. Kaya nangihinayang pa rin talaga ako na itapon. Pero kung titingnan mo siya, talagang parang ang itim na, kalibag na. So, ang ginagawa ko na lang dito, syempre lumulog na, 5 years na more than 5 years na. Tinatahi ko na lang yung gilid. Okay? So, pag naglalaba ako nito, ang ginagawa ko, binababad ko talaga mabuti sa sabon para matanggal yung pawis, tsaka yung amoy niya. Tapos, binibilad ko sa araw na nakabaliktad. So, kung cannot afford ka pang bumili ng mga bagong set ng mga undergarments, protektahan mo na lang siya, laban mo na lang na maayos. Kasi nga, nagsisip in dyan yung mga bacteria galing sa katawan natin, syempre, yan lalo dito sa area na to, at dito sa area na to. So, yun po. Sa health-wise, talaga magkokosto ng skin rashes, skin itchiness, at kung ano-ano pang mga sakit sa balat. Kung mapababayaan natin na ang ating mga undergarments ay hindi malinis. Hindi ko naman sinasabing mo dumi, pero hindi thoroughly na nalinis, especially yung amoy ng pawis. Kapag ang damit kasi natin ay amoy ng pawis, ibig sabihin may bacteria pa yan. Hindi yan nalinis ang maayos. So, mabango ang amoy niya kasi nababad sa sabon, magdamag, bago ko nilabhan the following day. So, yun po ang isa sa mga tips para ma-enjoy pa natin yung ating mga garments, undergarments, at the same time, ay
makatipid tayo kasi yung 5 years matagal-tagal na yun, di ba? Saka yung brand nito ay talagang maganda. It's Sew-En brand. So, alam niyo naman pag Sew-En, talagang maganda ang quality ng kanilang mga undergarments. So, yun, isa sa mga tip na gusto kong i-share sa inyo. So, in total, alam na alam ko inventory ng aking undergarments kasi nga, gusto ko yung alam ko kung saan kukunin, ilan yung nagamit ko na, ilan yung gagamitin ko pa. Okay, so ganun na ako yun ang natutunan ko sa pagmamanage ng wardrobe. Isa yan sa mga bagay na importante sa buhay ng, lalo ng mga kababaihan ngayon. O, kasi diyan nagre-reflect kung anong klase, kung ano ang buhay ng isang babae. Yan tinitingnan din po kasi ng mga asawang lalaki, ng ating mga boyfriend, ng ating mga asawa, kung paano i-handle o i-manage ng isang babae ang kanyang sarili. Okay? So, itong ipapakita ko sa inyo, typically, before, nung medyo bata-bata pa ako, sanay tayo sa pagsuot ng mga underwear na sexy. Sexy, di ba? Ang mga materials na ginagamit, kung hindi lace, ay satin. Pero dahil yung mga material na yan, mga fabric na yan, ay mainit sa balat. So, magkukos siya ng, syempre, number 1, pawis. Pag pinagbuhisan tayo, alam nyo na, kakatas ang bakterya niyan. Magiging mainit sa balat. So, pag ganun mangyayari, napapansin nyo ba, umiitim ang singit ninyo? Kasi hindi nakakalabas yung, walang hangin or walang, anong tawag dito, nakukulob siya sa loob. Pag gano'n ang material ng cloth na ginagamit nyo as underwear, dapat talaga cotton. Dahil dito sa Pilipinas, alam niyo naman, mainit ang panahon, so dapat talaga cotton. So, usually, ang ginagamit na nating panty ay yung maninipis, maliliit. Pero kung gusto mong protected ka, I would suggest yung mga ganitong underwear, or on black color kasi ako, para hindi madali siyang pag light colors kasi madali madumihan, madali makita ang dumi. So, I normally use black undies. So, yung mga ganitong tipo na underwear, ito pwede ka makabili nito sa Shopee or Lazada. This is cotton. So, meron siyang protection or pundiya sa loob. Hindi ko napapakita sa inyo. I'm sure naman pare-pareho lang tayo. Pero this one is may protection ka kasi. Number 1, cotton yung cloth o yung fiber. And then meron kang tummy support. Kumbaga yung bilbil para hindi siya lumiligwak. Kasi may mga underwear na walang tummy support. So this one, yung mga ganitong type, hanap ka lang sa Shopee na cotton. Para maiwasan mo yung number 1, yung pagkakaroon ng vaginal infection because of natatrap nga yung bacteria sa loob kasi yung cloth na ginagamit mo ay hindi cotton. Yung mga material na ginagamit ngayon ay may polyester, plastic. So, mainit talaga yun sa balat. So, yung mga ganitong underwear, pwede ka makakita sa Shopee or Lazada. Basta hanapin mo lang yung cotton. Okay. Then, sa mga cycling shorts din. Ang mga cycling shorts kasi, since ito ay cycling nga, malayo siya sa pundiya. So, may iwasan mo yung pundiya niya malayo sa mismong skin ng iyong pempem. So, may iwasan ang pagpapawis, sobrang pagpapawis ng iyong balat. Kasi nga, nakakahinga siya. Okay? Then, maiwasan mo rin magkaroon ng pangingitim ng iyong singit. Mas komportable yung isuot ang mga legging shorts na katulad nito, especially kung ikaw ay lalabas or nasa labas ka for work. Mas komportable isuot ito unlike sa mga underwear natin na maninipis, mga sobrang sexy. Kasi paano kung halimbawa, diba, yung bigla kang nahubaran, hindi ka komportable, mahihiya ka talaga. Kasi nga, naka-underwear ka ng hindi appropriate, kumbaga. Yan ang ibig ko sabihin. So, ito yung ilan sa mga undergarments na pwede ko i-recommend sa inyo na gamitin nyo or palitan ninyo. Yan. Then, another one, sa mga
tops naman, kung makikita nyo sa Shopee or sa Lazada, may mga sando ngayon na may padding. Diba? So, mas magandang gamitin ito compared dun sa mga may wire or under wire bra. Kasi, bakit? Dahil isa yun sa nagiging dahilan ng pagkakaroon ng breast cancer ng isang babae. Dahil matigas yung wire na ginagamit nila eh. Diba? So, na-imagine mo yun, na siya nandito siya 24 hours a day na suot mo. Minsan nga nakakatulugan pa natin na may suot tayo, diba? So, hindi nakakahinga na maayos yung ating skin at yung ating mga tissues dito, hindi sila nakakamove. Yung circulation ng blood, hindi nakakamove ng maayos kasi nga, merong nakaharang. So, mas komportable at mas safe at mas healthy na gumamit ng mga no wire bra. So, marami din ho kayo makikita nito sa Shopee and Lazada, sa mga online platforms. Yan. So, ano pa? So, I have 2 pairs nito. Ginagamit ko to at work para maganda yung shape niya. May mga bra kasi na di-deform ang pads. So, pag maganda ang shape ng pads, maganda ang shape o ang reflection niyan sa t-shirt. Hindi makikita yung nipples natin. Nagbabakat kasi minsan, di ba? So, dapat mas maganda na yung undergarments na gagamitin nyo ay merong protection. Yan. Saka yung hindi mainit. Iwasan nyo, pag bibili kayo ng mga undergarments, iwasan nyo yung may polyester na material. Makikita nyo yan doon sa tarjeta ng bibilihin ninyong items. Polyester. So, dapat cotton. Okay. So, ano pa? Tapos na tayo sa mga undergarments. So, all in all, I have 20 pieces. Kabisado ko yung bilang niya. Okay. So, I have 2 of these. I have 2 of these. And I have 5 pieces of this. Kasi 5 days in 1 week tayo nagtatrabaho. So, ito talaga yung ginagamit ko na undergarments. And then, I have 3 of these. Dahil sa bahay ko lang ginagamit ito. Luma na to, so ginagawa ko na lang siya pambahay. So, kung bibilangin mo, I have 20 pieces of undergarments in a year. So, next year, ano na ngayon, June. So, kailangan after 6 months again, makabili ako ng bago. So, kailangan mo pag-ipunan talaga yun kung susundin mo yung sinasabi nilang general rule ng pagpapalit kung gaano kadalas mo kailangan palitan yung undergarments. O, diba? Okay, so, ano pa? What's next? Sa mga pants, bottoms, so, natutunan ko, kasi before, talagang, sabihin na natin, naging bulagsak sa pera. Kasi nga, naiinggit tayo sa mga nakikita natin sa mga kaibigan natin, sa advertisement, na palaging nag-o-offer na magagandang style ng damit, pantalon, everything, pati sa shoes and bags. So, ang nangyari, naipon yung mga gamit ko, mga damit, na hanggang sa dumating yung punto na hindi mo na sila magamit. Kasi nga, isa lang ang katawan mo, di ba? Paano mo gagamitin yan? So, nung dumating yung pandemic, doon ko na-realize na ang daming perang nasayang. Although, na-enjoy ko naman sila, pero, yun nga, natambak yung damit. Anong gagawin ko dyan? So, I decided to sell yung mga magagandang items online sa Carousel and Marketplace para lang mabawasan siya. And at the same time, maibalik ko yung pera kahit hindi 100%. Maibalik dun sa original na presyo. Siyempre, hindi mo na mabibenta yun nagamit mo na kasi. Hindi mo na mabibenta ng 100 pesos. Kung nabili mo ng 100, hindi mo na pwedeng ibenta ng 100 pesos. So, pwede mo siya mabenta ng 50 or 20, depende sa itsura niya. So, I decided, para masolusyonan yung problema ko na yun, I decided to practice minimalism. So, kung familiar po kayo doon sa method na yon,
ng pag-aayos ng anything in the house, lahat ng mga gamit, including your wardrobe, including your kitchen. So, kailangan mag-declutter. Kailangan magbawas ng mga bagay na hindi mo na kailangan gamitin. O kasi kung doble-doble mo naman, let's say sa shorts, ilang klaseng shorts ba yung kailangan mo para lang masatisfy yung wants. Actually, hindi na to needs wants na yan. Kasi gusto mo nga marami kang short. Ilang beses ka ba kailangan magpalit ng short sa isang araw? So, isang linggo, nagplano ko ng mga kakailanganin kong damit para sa isang buong linggo. Kasi every week ko akong naglalaba. So, I just want to share with you kung paano ko naiplano yung quantity, quality, at yung style ng mga damit na kailangan ko. Okay? All the clothes that I want to wear. Hindi I need to wear. Okay? Kasi depende po yan sa lifestyle mo O, let's say example, ako very active akong tao. Hindi ako sanay magsuot ng dress. Kasi nga, very active ako. Pag nakadress ka kasi hindi ka komportabling kumilos kasi nag-worry ka, baka masilipan ka or alam nyo na, basta hindi komportabling magsuot ng dress kung ikaw ay isang very active person. So, mas komportable ka magsuot ng shorts, ng pants, ng leggings, and ano pa? Yun lang, yun yung mga style na gusto ko Mas komportable akong kumilos kapag ang suot ko ay shorts, pokong shorts, leggings, pants, jeggings. So, lahat yan ay controlled, limited. Ano ibig ko sabihin? Hindi ako bumibili ng marami. Let's say, tokong ilang klase ba o ilang pirasong tokong ba yung kailangan ko para mas satisfy yung aking needs. Kasi pag sumobra na sa tatlo, ay hindi na yun needs. Wants mo na yun. Kasi gusto mo palagi ka may bago na short. Ilang beses ka ba dapat magsusuot ng short sa isang araw? Isang beses lang naman, di ba? Sa isang linggo, ilang beses ka ba nagsusuot ng shorts? Hindi naman palagi, di ba? Kasi kailangan mo magsuot ng pants, especially kung papunta ka sa work. Di ba? Ang shorts naman ginagamit lang sa bahay or papunta sa labas doing some errand jobs like mamamalengke ka or pupunta ka sa magbabayad ka ng bills. Yung mga ganun lang. Ang shorts naman hindi mo pwedeng gamitin pagpunta sa simbahan di ba? So, yung mga damit natin, hindi depende sa okasyon na pupuntahan natin. So, I just want to share with you kung ano ba yung mga komportabling damit na pwede nating bilhin or essential sa ating wardrobe na talagang nagagamit natin. Kasi ang nangyayari, pag nakakita tayo ng mga damit, lalo na kung nakita natin paborito nating artista na nagsusuot ng ganitong klaseng damit, gusto rin natin bumili. Pero saan ba natin pwedeng gamitin yon? So, anong nangyayari ay ano lang siya, natetenga lang siya sa cabinet kasi nga, hindi mo magamit. Di ba? For special occasions. Paano kung hindi ka naman madalas nagpupunta sa party? Kasi alam mo naman ng mga celebrities, talagang sila ay nagsusuot ng mga gandang damit to promote the product. Pero tayo, na civilians, hindi naman natin yung magagawa Diba? So, I just want to share with you ano ba yung mga basic. May basic essentials. So, ito. Balik na rin natin yung ating camera. Okay. Kalimutan ko pa pala sa mga undergarments. Ito yun, isa sa mga importante. Yung socks. Yan. I have 2 pairs of socks. Kasi yung shoes na ginagamit ko, pwede naman siyang walang socks. Ganito na lang. Yan. Okay. So, ano ba yung mga basic na bottoms? Bottoms, when you say bottoms, ito yung mga shorts, pants, leggings, and everything. Okay, so sa shorts, I have 3 pairs. I have cotton.
pwede siyang pang swimming. Yan. Pwede din siyang pang bahay. Pwede rin pang tulog. So, ito sabihin, versatile. Okay? Hindi namimili ng okasyon. Cotton. Pwede din gamitin sa labas, pero hindi ako nagsusuot ng shorts sa labas. Mas komportable ako nagsuot ng shorts sa bahay. So, actually, ito po ay isang lumang pants na napatakan ng Clorox. Pinutol ko lang. Nangihinayang nga ako dito dahil maganda yung alam niyo po kung ano to, Marks and Spencer. So, nanghinayang ako itama. Natuluan ng Clorox yung dulo niya. So, ang ginawa ko, pinutol ko naman. Ginawa ko short. So, yeah. So, hindi ko na kailangan bumili ng bagong short kasi meron na ako. Diba? Pinutol na shorts. So, ganun pong ginagawa ko sa mga pantalon kapag maliit na or na mantsahan, pinuputol ko, ginagawa ko short para hindi na ako bumili ng bagong short. So, I have three. So, tokong naman, itong tokong style or Bermuda shorts, pwede mo itong isuot semi-formal. Let's say, punta ka sa mall, o may errand jobs ka, pwede pong malengke. So, ito po pantalon din to, old pants. So, pinutol ko din. Ginawa ko siyang tokong shorts. So, I have three pieces of tokong, isang denim, isang black. Ito, nabili ko lang 50 pesos sa ukay-ukay. Actually, hindi ako nabili ng mga damit na mas mahal pa sa 200 pesos. Ganun na ako pakorito. Kasi kailangan maging practical tayo. So, ito, I bought this for 50 pesos. Ganda yung kanyang material. Ganda yung design. Tamang-tama yung fit sa akin. So, I bought this for 50 pesos. Pero mukhang maganda yung brand. Kaya maganda yung design. Maganda yung fitting sa katawan. So, I have 3 tokos. I have 3 shorts. So, bilang na talaga yan. If ever na ako ay makakita ng panibagong style or design, kung ako ay bibili ng bago, kailangan ko magtanggal pagbawas. Kasi hindi pwedeng madagdagan. Dahil pag yan, hindi ka nagbawas, ang mangyayari yan, dadami yung dami. So, kaya, hanggang 3 pieces lang yung tokong shorts ko. Hanggang 3 pieces lang yung shorts ko. Dahil pag nasobra pa dyan, sigurado, dadami ang mga damit. Okay, next. I love to wear leggings. Kasi komportable sa balat. Lalo kung maganda yung fabric. Diba? Hindi siya mainit sa balat. Ginagawa ko ng pantulog. Ginagawa ko rin. Ginagamit ko din ito sa labas. Paired with tunic shirts. Yung mahabang blouse. With long t-shirts. Yan. So, I have 2. Pang jogging, pang zumba or whatever. So, I have 2 lang. Pang bahay, pantulog. So, bilang na bilang talaga. Then, I have joggers too. I have 1 white. Ito, nabili ko lang din sa ukay for 100 pesos. Kasi branded siya. Tsaka medyo bago pa. This is Old Navy. So, 100 pesos ko yan nabili. Kasi medyo bago pa nung nabili ko. May mga ukay shop kasi na may mga items sila na almost new. Na halos, yung mga pinaglumaan lang talaga sa department store. Binibili nila. Tapos binibenta nila sa ukay shop nila. Kaya, mabibili mo sila sa halip na original price, let's say 500, mabibili mo lang minsan ng 100, 150. So, dun po ako namimili. Hindi ako namimili na dun sa talagang bagsak presyo na 20, 10 pesos. May mga ganun kasi. So, yung mga yon ay talagang hindi na maganda yung quality. Manipis na, may butas na, may wansya na. So, dun ako sa worth 100 pesos. Alam niyo kung ano yung mga ukay-ukay na pinupuntahan ko. Very familiar yung Ukay's Best. I know meron yan sa mga lugar na hanapin nyo lang po. Ukay's Best. Doon ako nakakabili ng mga items na magaganda as low as 20 pesos, 10 pesos, 50 pesos. Chichempo lang kayo. Okay, so this one is black and this is Nike. I bought this for 100 pesos. So, dalawa lang sila. Isang black, isang white. Hindi ko po kasi kailangan ng maraming joggers. Then next, ito ay para
top. Pwede ko din, ginagamit ko din ito sa work. Kapag medyo kailangan ko mag-travel ng malayo, so ginagamit ko to. Kasi ito ay hindi siya cotton eh. So ang putik, ang alikabok, hindi siya masyadong dumidikit dito. Wala na kasi yung tarheta niya, pero palagi ko may polyester to eh. Kasi mainit siya minsan sa balat. Pero maganda lang dito, komportable siyang gamitin kapag nasa biyahe ka. Sumasakay ka ng bus or aeroplano, very comfortable siyang gamitin. Wala na siyang brand eh. Pero maganda yung fabric niya. And this one, I have white. So, bira akong gamitin. This is Uniqlo. I bought this from Ukay-Ukay also. Siguro mga 100 to. White. Bira ko naman siyang isuot. Pag may mga okasyon lang. Yun. And then sa pants naman, yung ginagamit kong pants sa work, tatlo lang yung jeans. Hindi ako nagko-collect naman sobrang masyadong jeans. Basta ang 3 basic colors ng aking jeans at natutunan ko dito. Dati kasi kung ano lang yung makita ko, magustuhan ko, mura o sige lang, dampot lang ng dampot. Pero na-realize ko, when it comes to mix and matching ng mga damit, ang hirap ihanap ng kamatch kapag ang color ng iyong ng denims mo ay hindi talaga yung tinatawag na yung basic na pwede mong i-partner sa lahat ng klase ng kulay ng damit. So, I opted to choose 3 basic colors. So, number 1 yung dark colors. So, pwede mo siyang i-partner sa mga light color tops like t-shirts, polo, jacket. Basta light color yung tops. Kasi nga, dark color na siya. Iiwasan ko po kasi magsuot ng parehong dark color sa top at sa bottom. Kasi lalo akong liliit. I'm only 5 foot tall. So, pinipili ko rin yung color ng damit na binibili ko. Kasi nga, marami akong natutunan talaga na tricks and tips sa pag-manage ng wardrobe. Hindi yung basta-basta bili ka lang ng bili kasi nakita mo suot ko ng ganitong artista. Hindi lang lahat ko ng sinusuot ng mga artista babagay sa atin. So, dapat alamin mo rin kung ano yung made up structure ng katawan mo. So, ako po, ang aking body structure ay inverted triangle. Ano po ba yun? Mas malapad yung aking shoulder than my hips. Inverted triangle po ang tawag doon sa aking body structure. Doon naman sa mga babaeng mas malapad yung balakang kumpara sa shoulder, yun naman po ang tinatawag na pair or pear. Mas malaki, mas mabilog yung balakang niya, yung balakang area niya compared to sa shoulder area. Then, meron naman mga babae na balanse yung kanyang upper part sa kanyang bottom part. Yun yung tinatawag na Coca-Cola body. So, since ang ating body structure ay inverted triangle, so, alam ko na, pinaplano ko kung ano yung mga damit na binibili ko or kung sakali man gustuhin kong bumili ng bagong damit, ay nasa isip ko na, pinaplano ko na kung ano yung dapat na style na bibili ko. Hindi na ako katulad ng dati na dampot na lang ng dampot ng damit. So, ang nangyayari, hindi ko siya nasusuot kasi nga hindi bagay sa akin. Okay, so next color ng pants is parang light color. Hindi kasi siya washed eh. Light color lang. So, pwede mo siyang i-pair, no, sa mga dark color t-shirts or polo para magbalanse po. Magbalanse yung ang tawag dito. Para magbalanse yung pairing mo ng iyong outfit. Then, 3. Yan. Kung mapapansin nyo, diba, ito ay parang, kasi sa mga ukay-ukay ko lang dito. So, yung color ng denim ay hindi na ganun ka pigmented. Hindi na strong yung color. Medyo pulas na. So, yung mga pantalon na pinipili ko, yung may
para magkaroon ng image na malapad yung aking balakang area. Kasi nga po, yun yung reason bakit inverted triangle yung body structure ko. Kasi mas maliit yung aking hip area compare sa shoulder area. So, yun yung mga design ng pantalon nito. Parang may waist dito. Yung mga linya na parang gano'n. Para magkaroon ng illusion na mas malapad yung hip area. Okay? Then, ito, mapapansin nyo is maputi. Kasi maliit yung leg area ko. So, makakatulong itong mag-create ng illusion na malapad, malaki yung iyong hip area. Kung sa kabaliktaran naman, ikaw naman ay malaki, so kailangan ang isuot mo ay mga dark colored bottoms. Katulad ng ito, dark colors na black, blue, violet, green, brown. So yun ang mga color na dapat na isuot mo. And then, so I have 3 pairs of bottoms, diba? Then I have two pieces of trousers. Ito yung mga formal wears, pang pants, pang kusina. Yung mga pants na binibili ko, yung may mga adjustment, katulad nito. Pwede mong i-adjust para hindi ka bili ng pantalon kung sakaling lumaki ka or tumaba ka. So, pwede ka mag-adjust. Yan. So, I bought this for 100 pesos only. Yan. This is khaki. So, pwede mong i-partner sa lahat ng kulay ng gano'n. Ganda rin yung cut niya o design. And this one is, I bought this for 100 pesos also. So, meron naman siyang garter. Then, high-waisted siya. Mabuti nga, nauso ngayon ng high-waist eh. Dahil last year, di ba, nauso yung skinny. So, ito. So, yung length niya is yung seam. Seam niya is 26 or 25. So, dapat yun talaga kalkulado mo para fit na fit sa'yo yung length ng pants. Ang pangit kasing tingnan sa pants kapag sobrang haba. So, ito, mga 27. Yan, yung haba, yung length niya. So, yan po. Kaya, tansyado ko na yung size na aking pants para magandang tingnan, di ba? So, yun po. Yun ang aking mga bottoms. And then, yung tops, pakita ko na lang sa inyo nakahanger doon. Balik ka rin ko ang camera. So, yung mga jackets, so I have one denim, isa yung violet na pang casual, and then yung isa yung cream. Mga jackets to, pag sobrang lamig yung lugar na pupuntahan ko. So, may hood siya, at yung kanyang material, may polyester to. Kasi nga, para, pag malamig ang panahon, kailangan talaga may polyester, para maprotektahan ka. For warm protection po kasi yon. Then, yung mga t-shirt ko, pang work, so I have 4 pieces, 5 pieces. Na pinipair ko dun sa mga na bottoms na pinakita ko na sa inyo kanina. O, di ba? Mix and match sila kahit anong klaseng bottoms pa, mapa denim, mapa trouser, pwede ko silang i-mix and match. Okay, so bali ilan lahat yun? Kung bibilangin mo, di ba? 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So, 25 pieces na po. Ang dami na pala, no? So, dito pala, ang dami na. Paano po kaya yung mga pangbahay? Pero sabi ng mga expert, para 22, 24, may dalawa pa. Sabi ng mga experts sa wardrobe management, para masabi mong minimalist or you are practicing minimalism sa iyong wardrobe essentials, it has to be at least 50 pieces. Hello, good evening. Shout out Insan Menshi, Gribao, and Insan Griselda. So, mga babayan talaga may interest dito. No? Oh, anyway, sige, inumin muna ako. If ever, naku, layo na naman usapan namin, i-reply mo na lang to, Menshi. Okay? Inom muna ako. So, nasa kalahati na tayo, 24 pieces. Ito yung mga most frequently used
items in my wardrobe. Okay, ito yung ginagamit ko sa work, sa labas, yun. Siyempre, hiwalay yun sa pambahay, di ba? Hindi naman natin pwedeng gamitin yung pambahay natin na pampasok sa work. So, talagang kailangan mag-designate ng mga number of pieces ng mga items, ng mga damit na ginagamit mo sa bahay at ginagamit mo sa work. Kasi hindi mo sila pwedeng gamitin ng palitan. You know what I mean? Okay. So, next. Ito na. Ito yung mga dami. Okay. So, syempre, tayong mga babae, iba yung damit na ginagamit natin sa pagtulog. So, I have this. Bumili ako nito. Sa palengke lang to. 120 pesos. Yung mga ganito kaninipis, magandang pantulog. Okay, so nakadalawang taon na rin sa akin to. Madali siyang labhan, madaling matulog. Okay, pantulog number 1. Pantulog number 2, I have this. White t-shirt, cotton po ito. This is Uniqlo. Yan. Pinapartneran ko lang po ito ng shorts or leggings. Pantulog number 2. Okay. And then, ito, I have this. I bought this for 20 pesos sa isang ukay-ukay. Ginagawa ko po itong pag naliligo ako. Ito yung ginagamit kong pang-BS. From banyo going to kwarto. Ito yung sinusuot ko. Hindi kasi ako nagpapalit agad ng damit sa banyo kasi nga may times na nalalaglag yung damit ko sa hig, so nababasa. So ito yung ginagamit ko. Transitional. So nabili ko lang to for 20 pesos. This is Adidas. See? Diba? And then, sando. I have sando. This one, I have black. Nabili ko lang din to sa market. 50 pesos ang isa. Gray and black. Yan lang. Hanggang dun lang. Yung pangatlo, madami na yon. Pero, sinusuot ko to pag medyo talagang sobrang init. Mainit kasi yung color nito, black and gray. So, kung mainit, I'm using this white sando instead. So, tatlo lang yan. Okay. Then, next, yung t-shirt na medyo presentable naman pag lumalabas ako ng bahay. So, yan, I have this one. Nabili ko to ng bago, 100 pesos each. Nung mauso to, 100 pesos each. Ang ganda yung tela niya. Cotton. Hindi mo na kailangan planchahin. Kusot-kusot lang, babad lang sa sabon. Then banlaw, then hang it dry. Hindi na kailangan ng plancha. So, wash and wear sa madaling salita. Ayan. Okay. So, ang pinapartner ko dyan na bottoms ay yung tokong shorts or pants. Okay. So, yun na yun. Yung pangbahay, meron ako talagang nakalaan o designated na damit na pangbahay. Ito yung mga may mancha ng damit katulad nito. Pantalon to, joggers to dati. So, this is Skechers pa naman. Nabili ko to as joggers na 100 pesos. Kaya lang namantsahan na. Kaya, ingat talaga pag naglalaba ka no? Lalo kung gumagamit ka ng Clorox, ingat talaga. Ayan, namantsahan siya. Oh. Ang pangit. So, ginawa kong toko. Itong mga damit nito, ang ginagamit ko pag naglilinis ako ng bahay, naglalaba, nagluluto. Hindi ko ginagamit yung mga semi-formal na clothes. Siyempre, madudumihan, masisira. Saka syempre, pag naglilinis, nagtatrabaho ka sa bahay, pagpapawisan ka, so yung pawis mo, kakapit dun sa, yung amoy nung kakapit dun sa damit. Diba? So, hindi maganda. Then, short number 2. So, ayan, sira din siya. Ayan, short number 2. It's black. May mga mancha na rin, pero ginawa ko ng bahay. And this one, another New Balance. Joggers ito dati. Pero naman dyan, kaya ginawa ng short pambahay. Then this one,
Ang ganda-ganda ng konti, pwedeng gamitin papunta sa palengke. So, I bought this for 50. Ito, dating pantalon. Hindi ko na kailangan. Kaya pinutol ko, ginawa kong shorts. To ko. So, I have 5 pieces of shorts na pangbahay. Pang-5 yung suot ko ngayon. So, yung tops naman niya, syempre, mga pinaglumaang t-shirt. Or minsan, bumibili ako sa ukay-ukay, mga worth 20 pesos, 10 pesos. Yun ang ginagamit kong pangbahay. So, lahat yan sila binababad ko sa sabon bago laman. Ayan. 1, 2. Lumang t-shirt, pero ito ay Zara. Komportable kasi siya kasi cotton. So, 2, 3. Tingnan nyo, butas-butas na siya, pero komportable siyang gamitin. 4. So, this is Body Fit by Adidas. Masyado ko nasasakal, kaya ginupitan ko. Ayan, pangbahay na rin. So, yun lang. Pag titingnan nyo, yun lang talaga yung mga damit ko. Most frequently used. Yung mga damit na pang forma sa labas, meron ako niyan. Pero, kontrolado lang din ang inventory noon. Hindi ako pwedeng bumili ng masyadong marami kasi hindi naman ako madalas lumalabas. Usually, sa bahay lang talaga ako. So, ano pa? Papakita ko sa inyo. Eto. Last part na to. Baka naman sabihin nyo kasi baka ino-okray ko lang kayo. So, ito, yung aking kahon kung saan ko nilalagay yung aking itong mga damit na to. Kasi talagang limited lang, kontrolado lang yung number of pieces ng mga damit ko. Then, yung mga hanger, syempre nakaseparate yan para hindi nakakalat, nakalagay sa isang box. At yung mga lalaban ko mamaya. Ito naman yung hanger na ginagamit ko sa mga pantalon. So, it can hold 5 to 7 pieces of pants para hindi masyadong maraming ginagamit or hanger. Diba? So, nandun lang siya sa isang sulok doon. And then, itong box na to ay nakalaan para sa mga damit na, let's say, sira na. Katulad nitong t-shirt. Ang dami ng mancha. So, gagawin ko na yung basahan. Okay? Yung mga pants na hindi nakasya sa akin, itinatabi ko yan. So, every 6 months, nagdo-donate ako ng mga damit na hindi ko na ginagamit. Pinamimigay ko. Yung mga pwede pa at magaganda pa. So, nakakaipon na naman ako. Yan. Then, yung mga towels. So, yun lang guys. Ito lang talaga yung mga gamit ko. Kung napanood yung part 1, part 2, part 3. So, yan lang talaga. Kaya pag alam nyo, malaking advantage talaga kapag na-manage mo na maayos yung iyong wardrobe. Ito yung sinasabing wardrobe essentials. Kung ano lang yung kailangan mo talaga everyday, yun lang yung bilhin mo. Kasi pag sobra yung binibili mong gamit, hindi practical eh. Sayang ang pera. Kaya ko po sinishare sa inyo to is para makatulong na for awareness. Para hindi nyo pagdaanan yung pinagdaanan ko dati. Sa shoes naman, 3 lang naman na shoes ko. Puro sneakers, isang slip-on. Yung sa bag, saka na lang i-share sa inyo. Kasi medyo mahaba na tong ating vlog. So, yun lang. Salamat sa pagtsatsaga sa panonood. Insan Criselda and Insan Menchi. Maraming salamat sa panonood. I hope meron kayo natutunan. So, please follow and share. Okay? Thank you for watching guys. Bye-bye. Ingat palagi.